iyong Panginoong itinatag. At patuloy po Diyos na kami, Panginoon, ay malaban sa buhay, pananampalataya at pag-iinod. Salamat sa mga natutunan namin, sa mga bagay ng mga blessing ng aming naranasan. Minsan kami, Panginoon, nakaranas sa mga himala mo at patuloy yun ay hindi nawawala sa amin. Sapagkat kahit saan kami naroroon ng iyong tinig, naroroon ng iyong kamay. Naroroon, Panginoon, ang iyong laging panawagan sa amin. Na kahit kami, Panginoon, kung minsan ay nakakalimutan o nagkakaroon kami ng pagkukulang sa pagdalo. Ngunit naroroon pa rin ang iyong tinig na patuloy, Panginoon. Itinatak niyo po sa aming mga puso't isipan ang iyong pangalan. Hindi namin makakalimutan sapagkat meron kang Panginoon ginawa sa buhay namin na hindi kayang pagtayan ng sanlibutan. Kaya sa hapong ito, patuloy Panginoon o Diyos, sa puso't isipan namin ay manariwa ang mga bagay na magandang nangyari sa buhay namin nang minsan ka namin masumpuhan sa buhay. At yun ang magiging kalakasan at yun ang magiging inspirasyon namin kung bakit kami nagpapatuloy sa paglilingkod. Dahil ikaw ang Diyos ang tumawag sa amin. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang mensahe ng aming pag-uusapan at patuloy, Panginoon, maging pagpapalat kalakasan sa bawat isa ang bawat salitang aming maririnig. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo. Ang magandang balita ng ating Panginoon mula po sa Proverbs, Kawikaan, chapter 25, verse 28. He who has no rule over his own spirit is like a broken down city without a wall. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Purihin natin ng Diyos ang lahat. Hallelujah! Kapatid! Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos! Uli tayong nagkita. Muli tayong nagkita! Sa mahabang panahon. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Amen? Okay, maaari na po tayo magsiyuko, mga kapatid. Hallelujah. Mga kinigili kong kapatid ko kay Kristo, ang ating pag-usapan ngayon ay tatawagin nating Principles of a Steadfast Christian Life. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat kumukupas. Hindi dapat nawawala. Hindi dapat nagbabago. Bakit? Dahil ang Diyos natin hindi nagbabago. Amen! Kahit kailan, lagi siyang nariyan. Amen! Kaya dapat tayo kapatid ay hindi nawawala. Dahil kung pinaglilingkuran natin ang Panginoon, tatagal ang ating buhay na maging mapagpala. Amen! Ngunit kung ang tayo ay hindi nagkakaroon ng paglilingkod dahil sa mga bagay na ating mga kinabibisihan sa anumang bagay sa kapaligiran, ang siyang nagiging dahilan ng pagkawalay natin sa biyaya ng Panginoon. Isipin natin kapatid, 42 days, ay 42 years. Kasi baka, tinitingnan ko kung nakikinig kayo. Nakikinig pa na kayo. Ayan. 42 years. No? Maraming pagsubok na pinagdaanan yan. 42 years, nabalitaan din natin kung paano pinirsecute ang ating punong lingkod sa loob ng 42 years. Marami mga taong tumuligsa sa Kanya.
pero hindi siya pumupas. Amen. Lalo siyang lumaban ang ating punong lingkod. Lalo siyang nagpakatatag. Maraming mga bagay na mga negatibong nabalitaan hanggang siya'y madyari pa nga. Pero sabi nga niya, kung ako'y tinawag ng Diyos para mangaral, ipagtatanggol siya ng Diyos. Amen. At may darating. Kaya hindi naputol ang kanyang pangangaral sa gitna ng mga iba't ibang batikos na kanyang naranasan. Na maraming mga batikos, hindi lamang sa kapwang pananampalatayang Katoliko. May iba rin mga bumabatikos sa mga bagay na kanyang paglilingkod. Sa kabila nun, hindi siya naghiganti. Siya'y nanahimik at binaliwala ang lahat ng mga bagay na mga batikos at siya'y nagtuon sa paglilingkod sapagkat ang kanyang prinsipyo sa Diyos siya naglilingkod. Amen. Kapag sa Diyos pala tayo naglilingkod, tiyak maraming mga laban sa atin. Amen. Maraming mga bagay na mga salita tayo maririnig sa mga bagay ng ating paglilingkod. Kung minsan, may tatanong nga din natin, Panginoon, bakit kung kailan naman kami naglilingkod na sa iyo? Tila yata sinusundan kami ng mga bagay ng panghihinaan ng aming pamumuhay. Kung kaya't kami sa'y lumapit para maglingkod at magtagumpay sa anumang mga bagay ng aming mga pinagdaraanan ng problema. Pero nakikita pa rin namin lalong dumadami pa ang problema. Sa kabila nun, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging isang matatag sa ating pinapaniwalaan. Dahil kung tayo ay may pinapaniwalaan sa ating Panginoon, ang sabi ng Diyos sa atin, ang taong nananatiling tapat hanggang wakas, na kahit siya'y naghihirap, na kahit siya'y maraming problema, na kahit siya'y maraming pagsubok, hindi siya pababayaan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sino nga ba sa atin ang gustong laging natitinan? Sino bang laging gustong bumabaksak? Sino bang gustong kapag may kaunting problema o kaunting pagsubok, ay agad nang sumusuko at lumiliban at naliligaw na ng landas? Lahat tayo ay nagdanais na manatiling matatag, Amen. na nakatayo ng gusto nating mamuhay na merong kapayapaan, hindi nadadala ng agos ng panahon ng mga kabiguan o anuman ng mga kawalan. Pero lagi natin tatandaan, hindi tayo magiging matatag dahil sa lakas ng loob o talino lamang natin. Ang isang punong walang malalim na ugat, gaano man kalaki ang punong ito, ay madali siyang mabuwal. Madali siyang matumba ng malakas na hangin. Walang malaki na puno, walang matalino o mahusay na tao kapag dumating na ang mga matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Malinaw, kapatid ko kay Kristo, maliban kapag ang ating pamantayan ay ang pananampalataya at disiplinang Kristiyano, tiyak na tayo ay may maasahan sapagkat ang matibay na batayan ng isang Kristiyano ay ang salita ng Diyos na kanyang ipinamumuhay sa bawat araw-araw. Amen. Madali tayong siraan ng mundo. Madali tayong siraan ng sinuman. Maaring masiraan tayo ng kalooban kapag katakot-takot na ang problemang dumating sa buhay natin. Kapag ang pinapansin mo ay ang mga bagay na negatibong kinakaharap mo sa iyong buhay, tiyak ibabaksak ka nito. Kaya ka nga may Diyos. Kaya ka nga sumasampalataya. Isang tawag mo lang sa pangalan ni Yahweh El Shaddai, hindi ka na mapapahamak sa iyong nilalakaran.
David? Si David ay isang batang lalaki nang siya'y tinawag ng Panginoon at ginamit ng Diyos. May maliit silang kapatid na tinatawag na pastulang si David. At ito ang kanyang pinapangalagaan. Nakikita natin kay David ang isang magandang inspirasyon sapagkat si David ay isang taong madisiplina. Ang kanyang pinapangalagaan ay ang kanilang tupa na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang mga magulang. Ano nakikita natin dito? Sinabi ng kanyang mga bibig, kahit anumang leon o oso ang gustong lumapa ng kanyang tupa, hindi niya ito ibibigay. Ipinagtatanggol niya ang kanyang tupa sapagat ito'y kanila. Buhay man niya ay ibubuwis. Isa man lang sa kanyang mga tupa ay hindi niya pababayaan. Ito yung pagmamalasakit. Ito yung disiplinang pagmamahal sa anumang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung merong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, huwag kang matitinag na hindi mo dapat gampanan ang gampaning ibinigay sa iyo ni El Shaddai. Sapagat ito ang isang bagay ng pamamaraanan upang hamunin ka ng Diyos kung tunay ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, kapatid ko, kay Kristo, kahit gulayat man ang iyong harapin sa iyong buhay, kilala mo ang Diyos. Hindi siya magpapakalit sa anumang gulayat. Kaya si David, kapatid, malakas ang loob. Hindi siya dahil magaling na isang warrior o sundalo. Hindi dahil siya matalinong sundalo. Wala siyang kakayanan sa mga bagay ng uring labanan sapagat wala siyang background about sa battlefield. Ang alam lang na kapatid ay mag-alaga ng tupa. Pero bakit si David ay merong lakas ng loob